Kabanata 1471. Isang ahas sa balat ng tao. Ito ang parehong gown na suot ni Mona noon sa grand wedding nila ni Juan. Walang alinlangan na bagay ito sa kanyang ugali at napakaganda sa kanya. Gayunpaman, posible bang pahintulutan ni Zeke si Mona na magsuot ng parehong gown bukas? Siyempre hindi. Ang taga-disenyo na iyon ay humihingi ng kanyang sariling kamatayan. Mayroong isang dosenang mga damit sa rack, ngunit kailangan lang niyang pumili ng partikular na gown na iyon. Kung hindi siya hinarap ni Zeke, sino pa ang haharapin niya? Nanginginig sa takot ang ibang mga designer na katabi niya. Ilang sandali pa, pumasok ang isang katulong, kinaladkad ang mga labi ng patay na taga-disenyo, at sinimulang linisin ang dugo sa sahig. Naglalakad papunta sa rack ng mga gowns, pumili si Zeke ng napaka-sexy na damit at nagutos, ipadala ang damit na ito kay Mona. Kung ayaw niyang isuot ito, isuot mo ito ng puwersahan. Ang damit ay ang pinili ni Zeke para kay Mona noong nakaraang kasal niya. Noon, siya ay tiyak na tinanggihan siya. Sa huli, pinili niya ang gown na pinili ni Juan para sa kanya. Ang pangyayari ay nagpalungkot kay Zeke. Gayunpaman, dahil si Walter Ma ay nasa paligid pa rin at si Zeke ay walang masabi sa maharlikang pamilya ng maaari lamang niyang lunukan ang kanyang galit. Ngunit, iba ang mga bagay ngayon. Dahil nagagawa na ni Zeke ang mga shots sa pamilya Ma, syempre, hindi na niya kailangan pang magpigil. Yes, young Master Zeke, kinakabahang sagot ng katabi niyang designer. Inikat ni Zeke ang ulo at pinandilatan ang designer. Ano ang tawag mo sa akin? Sa paglanghap ng malamig na hangin, umatras pa atras ang taga-disenyo. Mabuti na lang at mabilis siyang nakareact at nagmamadaling inayos ang sarili, Lord Zeke, ipapadala ko na agad kay Miss Ma ang gown. Sige na. Ikinaway ni Zeke ang kanyang kamay. Parang nakaiwas lang siya ng bala, nagmamadaling umalis ang designer bitbit ang gown sa kanyang mga braso. Ang iba pang mga designer ay labis na nababalisa. Ang kanilang mga noo ay basang-basa sa pawis, at ang kanilang mga mukha ay kasing puti ng isang papel. Takot ba kayo sa akin? Inisa-isa ni Zeke ang mga naruroon na designer. Nagmamadali silang umiling at sumagot, hindi. Hindi kami, Lord Zeke. Kung gayon, bakit hindi mo ako pilian ng damit para subukan? Oo. Sunod-sunod, halos isang oras na sinubukan ni Zeke ang 12 ng mga suit. Sa wakas, nagpasya siyang pumili ng napakarilag na royal suit. Nang tingnan niya ang sarili sa salamin, mukha siyang maharlika at kakilakilabot. Sumilay sa mukha ni Zeke ang isang matamis na ngiti habang iniisip ang bukas, kung kailan niya isusuot ang suit na ito at opisyal na mailuklok bilang hari ng maharlikang pamilya ng Ma, hindi na napigilan ang pananabik sa kanyang puso, isang matinis na tawa ang kanyang pinakawalan. Ilang segundo lang siyang tumawa ng malakas bago nag-freeze ang ekspresyon niya. Zeke, totoo nga ang sinasabi ng mga tao, clothes make the man. Dressed in that suit, you certainly look impressive. Pero, kung ang ahas ay nakasuot ng balat ng tao, sa tingin mo ba ito ay tao, o ahas pa rin? Sabi ng isang boses. Sa likod ni Zeke, biglang lumitaw ang isang lalaking nakaitim na balabal. Hindi alam kung gaano na siya katagal doon. Matagal nang na-knockout at nakahandusay sa lupa ang mga designer na nagsilbi kay Zeke. Pakiramdam niya ay nagyelo ang lahat ng dugo sa kanyang katawan, mamulong si Zeke, si Darkshire. Masyadong nakakatakot ang nangyari. Kailan ba talaga pumasok ang lalaking ito sa kwarto, at paano siya nakapasok? Hindi lang pumasok si Darkshire sa mansyon ni Zeke sa ilalim ng kanyang ilong, kundi tahimik din niyang pinatumba ang lahat ng mga designer sa paligid niya nang hindi man lang napansin ni Zeke ang presensya niya. Tunay, ang taong ito ay gumagalaw na parang isang espiritu. Isang lubos na masamang espiritu. Ikaw, kailan ka pa pumunta dito? Kinakabahan ka ba? Sa ilalim ng kanyang balabal, ang mga mata ni Darkshire ay kumikinang sa isang uri ng malamig na liwanag. Nanginginig sa takot si Zeke at naging sanhi ng matinding pagtibok ng puso niya. Kaagad pagkatapos, pilit niyang pinigilan ang takot na nararamdaman niya sa kaibuturan. Forcing a hideous smile on his face, Zeke said, "Tinakot mo ako." Sa paraan ng pag-apil mo bigla at pinatumba ang mga tao sa paligid ko, para kang multo. Okay na ako ngayon, kumalma na ako. Kinusot-kusot ni Darkshire ang kanyang mga mata at umupo sa sofa na katabi niya.
Nakangiting tinitigan niya si Zeke at nanunuya, Zeke, hindi ka pa nga opisyal na naging pinuno ng ma-royal family. Bakit pakiramdam ko lalo kang nagiging mayabang? Tinanong ka ni Leviathan. How dare tumanggi kang pumunta at walang galang sa kanya? Dahan-daang nag-treble ang facial muscles ni Zeke habang sumagot, ano ang pinagsasabi mo, Darkshire? Paano ako maglalakas loob na suwiin ang utos ng aking master? Kita mo, mamamana ko ang trono ng ma-royal family bukas. So, marami akong nasa plato ngayon, kaya naman medyo na-delay ang meeting natin. Hinubad ang royal suit na suot niya, nagpatuloy si Zeke, magpapalit lang ako ng damit para pumunta doon. I am really sorry to have troubled you to come over and personally take me there. Hindi umimik si Darkshire. Sa halip, tumayo siya sa sofa at sinabing, then, let's go. Lord Zeke. Dahil personal na dumating si Darkshire para kunin siya, hindi nang ahas si Zeke na kumilos ng hindi masunurin. Wala siyang choice kundi ang maglakad pababa kasama si Darkshire. Hindi ako dapat nakikitang kasama ng ma-royal family ngayon. So, you should go to the meeting place by yourself. Sa sandaling lumabas si Darkshire sa pinto, ang kanyang anyo ay agad na nawala sa malawak na gabi ng walang bakas. Sa pagtingin sa direksyon kung saan nawala si Darkshire, naramdaman ni Zeke na parang may tinak sa puso niya. Hindi siya makatulog at makakain ng payapa hanggat hindi niya ito hinugot. Pumasok si Darkshire sa mahigpit na binabantayang ma-royal mansion na parabang ito ay isang walang tao. Masyado siyang nakakatakot. Kung hindi siya inalis ni Zeke, ang lalaking ito ay magdudulot sa kanya ng problema sa hinaharap. Sa totoo lang, matagal ng lihim na nakikipag-ugnayan si Zeke sa ilang pambihirang internasyonal na manlalaban. Kapag matatag siyang umupo sa kanyang trono bilang pinuno ng pamilyang ma-royal, ang mga super fighter na iyon ang magiging kanyang trump card. Pagkalabas ni Zeke ng pinto, tinawag niya si Rodman. Hiniling niya sa kanya na ayusin ang 200 ma-royal family fighters upang samahan siya na magmadali sa hotel kung saan siya ay dating nakipagtulungan sa Leviathan. Ang hotel ay tahimik gaya ng dati. Matapos may parada ni Zeke at ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga sasakyan sa entrance ng hotel, dali-daling pumasok sa hotel ang grupo ng 20 mahigit pa. Sa oras na ito, matagal nang naghihintay si Leviathan sa silid ng hotel. Samantala, bumalik na rin si Darkshire. Nakaupo siya doon, umiinom at nakikipag-chit-chat kay Leviathan. Master, pasensya na talaga. Masyado kasi akong naging abala sa mga gawain ng pamilya ngayon, kaya kinailangan kong ipagpaliban ang ating pagkikita. Please calm down, Master. Sabi ni Zeke habang tinutulak ang pinto at pumasok sa kwarto. Inikat ni Leviathan ang kanyang ulo. Nang makita niyang pumasok si Zeke kasama ang malaking grupo ng mga bodyguards niya, hindi niya maiwasang sumimangot. Si Samuel, ang alagad na nakatayo sa likuran ni Leviathan, ay bumantong hininga at nanunukso, Junior Zeke, talagang karapat-dapat kang maging isang taong malapit ng maging pinuno ng maharlikang pamilya ng ang dami mong bodyguards na sumusunod sa'yo kahit saan ka magpunta. Masyado kang showy, ha? Nag-aalala ang mga lalaking ito na baka ma-accident ako habang nasa labas ako. Kaya, kailangan nilang sundan ako sa paligid. Hindi ba kailangan nating isaalang-alang ang mga bagay para sa higit na kabutihan? Sagot ni Zeke. Naging gloomy ang ekspresyon ni Samuel. So, nag-aalala ba sila na masasaktan ka namin? Kabanata 1472. Kaya kung kalagkarin kita pababa. Bahagyang kumunat ang noo ni Zeke habang sumagot, Senior Samuel, what are you talking about? How is it possible for me to have such a worry? Kung ganoon, bilasan mo at sabihin sa mga bodyguard mo na lumabas, saway ni Samuel. Sa harap ng saway ni Samuel, nakaramdam ng kaunting hiya si Zeke. Ang kanyang katayuan ay naging medyo contradiction ngayon. Sa isang banda, malapit na siyang maging pinuno ng maharlikang pamilya ng na maglalagay sa kanya sa pantay na katayuan bilang Leviathan, ang pinuno ng Leviathan sect. Ngunit, sa kabilang banda, si Zeke ay alagad ni Leviathan, na inilagay siya sa parehong ranggo bilang Samuel. Gayunpaman, sa kanyang puso, si Zeke ay hindi nais na magbitiw sa kanyang sarili sa pangalawang lugar. Pinagalitan pa siya ni Samuel sa harap ng napakaraming tao, na talagang ikinagalit niya.
Nagsimula pa ngang mag-iskema si Zeke tungkol sa kung paano niya tuturuan si Samuel ng magandang aral pagkatapos niyang matatag na angkinan ang posisyon ng pinuno ng pamilya ng hari ng Ma. Sa pagkakataong ito, si Leviathan, na kainuman ni Darkshire, ay umangat din ng ulo at tinitigan si Zeke. Sa isang tingin lang mula sa kanya, kitang-kita ni Zeke ang kawalang kasiyahan at nakakakilabot na layunin ng lalaki. Nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod, hiniling ni Zeke ang kanyang mga bodyguard na lumabas ng sabay-sabay. Pagkatapos ay lumapit siya kay Leviathan at sinabing, "Guro, talagang naantala ako ngayon. Patawarin mo ako, Panginoon." "Umupo ka at uminom," sabi ni Leviathan sa walang emosyong tono, personal na nagbuhos ng isang baso ng alak para kay Zeke. Umupo si Zeke, itinaas ang baso ng alak sa mesa at itinaas ito sa Leviathan. "Master, I would like to make a toast in your honor. Today is really." Agad siyang pinutol ni Leviathan, pinagalitan, save 8. "Zeke, huwag mong isipin na hindi ko nakikita kung ano ang nangyayari sa maliit mong isip. Sana tandaan mo na ako ang nagbigay ng lahat ng pag-aari mo ngayon." Kahit malamig na umungol si Zeke sa kanyang puso, masunurin siyang kumilos sa ibabaw. "Master, naiintindihan ko. Kung wala ka, wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. Pero, Master, pinatawag mo ako dito sa sobrang pagmamadali ngayong gabi. I wonder what's so urgent." Hehe. Malamig na tumawa si Leviathan. Nagsimula na siyang magtanong sa kakayahan ni Zeke. "Zeke, nagbago na ang sitwasyon. Wala ka bang napapansin hanggang ngayon?" "Nagbago." Hindi maintindihan ni Zeke. Nang makita ang naguguluhang ekspresyon ni Zeke, labis na nadismaya si Leviathan sa kanya. Ang katulong na hinahanap niya ay dapat na isang taong matalino, at may kakayahan. Maliwanag, lahat ng ipinakita ni Zeke sa ngayon ay hindi naabot ang inaasahan ni Leviathan. Bilang karagdagan, ang taong ito ay mayroon ding isang mapanghimagsik na espiritu, kaya't iniisip ni Leviathan kung kailan niya siya dapat ilipat sa isa pang sangla. "Zeke, I think you've spent all your energy on that woman, Mona. You really don't care about our business at all." Napabuntong hininga si Leviathan na ikinaway ang kanyang kamay. Sa gesture niya, biglang bumukas ang pader sa tabi niya at dumulas sa gilid. Nang makita ni Zeke ang eksena sa kabilang pader ay natigilan siya. Sa katabi nilang silid ay isang napakalaking conference room. Sa oras na ito, ang mahabang mesa sa silid ay ganap na okupado ng mga tao. Marami sa kanila ay mga taong pamilyar kay Zeke, at maging ang anak ng pinakamatataas na brass ng pamilyang Ma ay sama-sama sa kanila. Bukod pa riyan, may ilang bigwigs mula sa underground world at gobyerno, pati na rin ang mga pinuno ng mga kilalang pamilya. Mayroong kabuuang higit sa 20 tao, na bawat isa ay may hawak na dakilang kapangyarihan. "Master, ito." Talagang kinilig si Zeke sa eksenang nasa harapan niya. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang summon si Leviathan ng napakaraming big shot dito. Dagdag pa, marami sa mga taong naruroon ang nangyari na ang nangungunang brass ng kanyang ma-royal family. Dapat lahat ng taong ito ay naging masunurin kay Zeke. Ngayong gabi, dapat ay nasa ma-royal mansion sila kasama niya, tinatalakay ang kanyang succession ceremony bukas. Obviously, hindi mataas ang tingin ng mga top brass na ito kay Zeke. Nang makita siyang lumitaw sa kabilang panig ng dingding, wala man lang bumati sa kanya, ang lalaking magiging pinuno ng maharlikang pamilya ng Ma. "Master, ano pong nangyayari?" tanong ni Zeke. Sabay na tumayo sina Leviathan at Darkshire. Inilagay ni Leviathan ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, sa isang tipikal na pose ng isang taong may awtoridad. Habang naglalakad siya hanggang sa pangunahing upuan ng conference table, sinabi niya, "Zeke, ano ang pakiramdam mo sa lahat ng naririto ngayon?" Nagmamadaling sumagot si Zeke, "Lahat kayo ay mga powerhouse ng ating bansa. Sa kasamaang palad, ako ay isang junior lamang. Hindi nararapat na magkomento ako." Hehe. Napangiti ng mahina si Leviathan. "Lahat sila ay mga tao ko, kaya huwag mong isipin na magiging kapantay kita dahil lang sa magiging pinuno ka ng ma-royal family. Itinaas kita sa itaas, at madali kitang hilahin pababa." Umupo si Leviathan. With that, fully occupied na ang lahat ng upuan, walang naiwan na bakanting upuan para kay Zeke. "Maghanap ka ng mauupuan mag-isa," utos ni Leviathan sa malamig na boses, malamig na tinitigan si Zeke.
Huminga ng malalim si Zeke, hindi na nang-ahas na magkamali pa. Sa ngayon, sa wakas ay natanto na niya ang aktwal na lakas at impluwensya ni Leviathan. Bukod sa mga bigwig na naroroon, ang mga matataas na miyembro ng Ma-royal family na nandoon ay pawang mga nakatagong senior ng pamilya. Ang kanilang katayuan ng pamilya ay maihahambing kay Clive Ma, ang mga taong ito ay bihirang magpakita ng kanilang sarili, lumilitaw lamang sa mga panahong lubhang kritikal. Ngayon, lahat sila ay naging mga tao ng Leviathan. Biglang naramdaman ni Zeke na ang kanyang tinatawag na titulo ng Ma-royal family head ay isa lamang walang laman. Napagtanto niya ngayon na ang kanyang intensyon na labanan ang Leviathan pagkatapos na maging pinuno ng Ma-royal ay isang panaginip lamang. Masyado siyang walang muwang. Bilang karagdagan sa mga taong nakaupo sa silid na ito, malamang na marami pa ang matagal nang sumapi sa Leviathan sect. Sa lahat ng mga taon na ito, ang Leviathan ay nagbabalak na lumunin ang maharlikang pamilya ng Ma, so, dapat marami siyang ginawang paghahanda behind the scenes. Sa sandaling iyon, napatay ang apoy na nag-aapoy sa puso ni Zeke. Talagang napagtanto niya ngayon na siya ay walang iba kundi ang sanglaan ni Leviathan mula pa noong una. Sa lahat ng uri ng damdaming namumuo sa kanyang puso, si Zeke ay nakahanap lamang ng isang mababang profile na upuan na mauupuan. Habang pinagmamasdan ang lahat ng naroroon, sinabi ni Leviathan, sa palagay ko ay dapat alam ninyong lahat ang dahilan kung bakit ko kayo pinatawag dito sa gabing ito. Ang aking Leviathan sect ay naghanda ng maraming taon para sa malaking planong ito. Ngayon, sa wakas, ang plano ay malapit ng magkatotoo. Gayunpaman, isang wildcard ang lumitaw sa kritikal na sandali na ito. Bukas, magkakaroon ng isang masamang digmaan sa Ma-royal Mansion. Handa na ba ang lahat? Lahat sila ay tumanggo. Maya-maya lang, nagsalita ang isang matandang nasa edad 70 na mahigit, pumasok na ang Regal Palace. Tiyak na pumunta sila dito para labanan tayo. Bukas, sisiguraduhin nating hindi na sila aalis ng buhay. Kabanata 1473. Isang mas malaking larawan. Ano? Nagulat si Zeke na nakaupo sa gilid. Ang Regal Palace ay pumasok ng maramihan. Ano nga ba ang sitwasyong ito? Bakit wala siyang natanggap na balita tungkol dito? Laking gulat ni Zeke sa balita. Hindi pa ba matagal nang naglabas ng pagbabawal ang Siamese King sa Regal Palace? Kaya, paano sila makapasok sa napakalaking sukat? Nang magsimulang mag-usap ang lahat sa silid tungkol sa issue, sa wakas ay tumingin si Leviathan kay Zeke at nagtanong, Zeke, wala ka bang alam dito? Makapal na butil ng pawis ang lumitaw sa isang napakahiyang noo ni Zeke. Sa labanang ito sa Regal Palace, maaari siyang ituring na isa sa mga pangunahing tauhan, ngunit wala siyang alam tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Dahil sa mga pangyayaring ito, nahihiya siyang ipakita ang kanyang mukha. Master, masyado na akong marami sa aking plato sa oras na ito, ang tanging nagawa ni Zeke ay ang dahilan para ipagtanggol ang kanyang sarili. Labis ang pagkadismaya ni Leviathan kay Zeke. Sa paraang nakikita ko, inilagay mo ang lahat ng iyong iniisip sa babaeng iyon at naging pinuno ng pamilya ng hari ng Ma, pero, hindi mo pa nakukuha ang posisyon na iyon. Zeke, alam mo ba na ang Regal Palace ay pumasok kasama ang isang napakalaking hukbo ng 10,000 mandirigma? Ang hukbo ay nasa Phuket City ngayon. Ang Siamese King ang personal na binawi ang pagbabawal. Ilang uri ng kasunduan ang naabot sa pagitan ng hari at Regal Palace. Ano? Nagulat si Zeke at nakaramdam ng gulat sa krisis na ito. Master, aatake sila sa seremonya ng succession ko, hindi ba? Ungol ni Leviathan. Hindi na siya nagabalang magpaliwanag pa kay Zeke. Patuloy na tinatapik ang mesa gamit ang lahat ng 5 daliri niya, nagpatuloy si Leviathan, ang Regal Palace ay ang pinakamakapangyarihang organisasyon sa ibayong dagat. Ngayon, natipon na nila ang kanilang puwersa at pumasok. Ito ay isang napakadelikadong senyales para sa ating lahat. Bukas, tiyak na magkakaroon ng digmaan sa pagitan natin ng Regal Palace. Sa pagkakataong ito, dapat nating ibigay ang lahat. Ang grupo ng mga tao ay tumanggo, at sinabi ng lahat na ipapadala nila ang lahat ng kanilang puwersa para lumaban hanggang kamatayan sa Regal Palace bukas. Sa sitwasyong ito, ang pressure na kinakaharap natin ay hindi lang mula sa Regal Palace, kundi pati na rin sa Siamese King. Parang pinapagawa niya ang iba sa kanyang maruming gawain.
Pagkasabi noon, tinitigan ni Leviathan ang isang matandang katabi niya at nagtanong, "Na-contact mo na ba ang pamilya Charlie?" "Ginawa ko, ngunit hindi nila malinaw na ipinahiwatig kung susuportahan nila tayo." "Ano?" Marahang sumimangot si Leviathan. Sabi ng matandang iyon, "The Charlie family is a respected aristokratikong family. Ang kanilang angkan ay nakakuha ng suporta ng maraming matandang opisyal sa gobyerno. Sa ilang sukat, maaari pa nilang kontrolin ang kapangyarihang pampulitika. Gayunpaman, ang Siamese King ang may kontrol sa nakalipas na ilang taon. Ang patuloy na sentralisasyon ng kapangyarihan ay humantong sa isang malaking paghina ng kapangyarihan ng pamilya Charlie. Ang labanan bukas ay hindi lamang labanan sa pagitan natin at ng Regal Palace, ngunit higit sa lahat, isang laro kasama ang Siamese King." "So, ano ba talaga ang nasa isip ng pamilya Charlie?" tanong ni Leviathan. Sumagot ang matanda, "Uupo at manunood ng laban. Kunwari manalo tayo sa gyera laban sa Regal Palace bukas. Kung ganoon, papasok ang pamilya Charlie. Marahil ay hikayatin nila ang Haring Siamese na ilunsad ang kanyang ikalawang welga laban sa atin, o baka direktang pumanig sila sa atin at lumaban sa hari. Kung pipiliin nila ang pangalawang posibilidad, magkakaroon tayo ng pagkakataon na palitan ang hari ng Siamese sa loob ng susunod na taon." "At paano kung matalo tayo?" tanong ni Leviathan. "A loss is a loss. Hindi lang tayo masusugatan ng malubha ng Regal Palace, mapupunta din tayo sa extinction ng Siamese King." Leviathan, matagal nang hinihintay ng hari na dumating ang araw na ito. Ay hindi na siya ang walang kwentang batang lalaki noon, sabi ng matanda. "Tama." Huminga ng malalim si Leviathan. Dahil lampas na sa point of no return, may pagbabalik ngayon. Kailangan nating manalo sa laban bukas. At saka, dapat mong kontakin muli ang pamilya Charlie. Sabihin mo sa kanila na hanggat maaari nilang tulungan kaming i-impeach ang hari at ilagay ako sa kapangyarihan sa halip, ipinapangako kong tutugunan ko ang lahat ng mga kondisyon na hiniling nila noon. "Sige," sang-ayon ng matanda. Nang marinig ito, si Zeke na nakaupo sa gilid ay nataranta. Sa sandaling ito, napagtanto niya kung gaano kaliit ang kanyang sariling mga layunin. Habang pinupuntirya lamang niya ang posisyon ng pinuno ng maharlikang pamilya ng si Leviathan ay nakikipaglaro na sa Siamese King. Ang lahat ng mga years na ito, ang mga pasyalan ni Leviathan ay hindi lamang nakatakda sa pamilya ng hari ng nais din niyang maging ang pinakamaimpluwensyang tao. Kaya naman, matagal na niyang pinaghandaan ang lahat. Ang digmaan sa Regal Palace ay simula pa lamang. Ang tunay na sugal ay ang panghuling showdown sa Siamese King. Nais ng Haring Siamese na samantalahin ang pagkakataong ito upang umani ng mga benepisyo sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng Regal Palace upang alisin ang dalawang tinek, ang pamilya ng hari ng at ang Leviathan sect, sa isang iglap. Dahil nakipag-ugnayan na sa maraming bigwig sa gobyerno, handa na si Leviathan na harapin ang Siamese King matapos isama ang maharlikang pamilya. Siya ay isang tao na may mahusay na pag-iisip. Biglang napagtanto ni Zeke kung gaano siya kaliit kumpara sa mga titans tulad ng Leviathan at ng Siamese King. Hindi na siya nang ahas na maging suwail sa Leviathan. Tumayo sa unang pagkakataon, sinabi niya, "Guro, kapag sumalakay ang Regal Palace bukas, sisiguraduhin kong ipapadala ng maharlikang pamilya ng maang lahat ng ating mga manlalaban. Talagang lilipulin natin ang lahat ng kanilang tropa." Bahagyang tumango si Leviathan. Hindi niya tinanggihan si Zeke. Ang oras na ito at iniutos, bumalik ngayon at gawin ang lahat ng kinakailangang paghahanda. Ikaw ang pangunahing tauhan ng okasyon bukas. Huwag mong sirain ang mga bagay-bagay. Huwag kang mag-alala, Master. Gagawin ko ang lahat ng kailangan kong gawin. Okay. Pagkasabi noon, tinitigan ni Leviathan ang iba pang naruroon at nagtanong, "Nakaayos na ba kayong lahat?" Lahat ay tumango. Handa na ang lahat. Dumating na sa Phuket ang lahat ng ating mga mandirigma. Mag-i-assemble sila sa Royal Mansion bukas. Mabuti. Tumayo si Leviathan. Hiniling niya sa mga waiter ng hotel na magdala ng isang malaking decanter ng alak, pagkatapos ay personal na nagbuhos ng mga baso ng alak para sa lahat. Bukas ay ang araw na ang planong inihanda natin sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay natupad. Ito ay gawin o mamatay. Halika. Ako, si Leviathan, ay nais na gumawa ng isang toast sa inyong lahat.
Pagkatapos naming maisakatuparan ang plano, kayong lahat ang magiging pinakamalaking contributor sa aming tagumpay. Cheers! Lahat sila ay nagtaas ng baso at sabay-sabay na uminom ng alak. Pagkatapos ng pulong, nagsimulang mag-set up ang mga tauhan ni Leviathan sa paligid ng Royal Mansion ng magdamag. Bilang tugon sa hukbo ng Regal Palace na 10,000, ang partido ni Leviathan ay nagtipon din ng katulad na bilang ng mga lalaki, na ngayon ay nakaabang sa paligid ng mansyon. Samantala, sinimulan na rin ng Siamese King na ipadala ang kanyang mga tao upang ikulong ang lugar sa loob ng 3 kilometro mula sa Royal Mansion. Sa wakas, lihim ding pinagmamasdan ng misteryosong pamilya Charlie ang lahat. Nang sumapit ang bukang liwayway, magsisimula ang isang epikong digmaan na magpapasya sa hinaharap na kapalaran. Kabanata 1474. Ang seremonya ng pagpapalit. Kinaumagahan, maagang bumangon sina Tyr at ang mga miyembro ng Regal Palace. Nang maglaon, umalis sila sa mga grupo sa Royal Mansion at nagtipon doon. Kasabay nito, kumilos din ang Royal Family nang sumikat ang araw. Ngayon, formal nang mamanahin ni Zeke ang posisyon ng pinuno ng maharlikang pamilya ng Ma, at makikipagtipan din kay Mona. Walang alinlangan na iyon ang pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Dati, sobrang excited siya dahil palapit na palapit siya sa kanyang pangarap. Ngunit, pagkatapos na dumalo sa pagpupulong ni Leviathan kagabi, siya ay gising buong magdamag. Sa totoo lang, medyo kinakabahan si Zeke sa kaibuturan. At sa gitna ng kanyang kaba ay may ilang bakas ng takot dahil wala siyang ideya kung ano ang mangyayari ngayon. Ang internasyonal na reputasyon ng Regal Palace ay napakahusay na ipinagdiwang. Kung matalo sila sa showdown ngayon sa Regal Palace, hindi lang mawawala ang lahat ng pag-aari ni Zeke, babayaran niya ang buhay niya. Kahit na ang Royal Family at ang Leviathan sect ay magkapit-bisig, maaari ba silang maging katapat ng Regal Palace? Maagang nagising si Zeke, 6:00 ng umaga. Nang matitigan niya ang sarili sa salamin, napansin niyang haggard ang mukha nito at duguan ang mga mata. Sumilay ang ngisi sa kanyang mukha. Dear Summers, Juan Yates, bakit kailangan niyo pang bumalik? Kasabay ng kanyang dumadagandong na sumpa, marahas na binasag ni Zeke ang salamin sa kanyang harapan. Agad naman siyang tumalikod at lumabas ng banyo. Sa oras na ito, dumating ang kanyang pinagkakatiwalaang alipors, si Rodman at nagulat, Young Master, ang lahat ay naayos na. Pinakilos namin ang lahat ng elite ng pamilya pabalik sa lungsod sa magdamag. Nakatayo sila sa kanilang mga itinalagang posisyon. Anong tawag mo sa akin? Sabi ni Zeke na may bahid ng pagtatampo sa kanyang tono, na lumingon kay Rodman. Napabuntong hininga si Rodman sa kanyang puso. Panginoon ko, ang lahat ay naayos na. Malamig na ngumuso si Zeke at humakbang palabas ng kanyang vilya. 8:00 ng umaga, medyo naging masigla ang buong Royal Mansion, tulad noong grand wedding ni Juan at Mona. Hindi lamang lalahok ang Leviathan sect sa engranding kaganapan ngayon, ang pamilya ng Ma ay nag-imbite rin ng maraming kinatawan mula sa mga kilalang pamilya na dadalo sa seremonya. 10:00, handa na ang lahat, at opisyal na nagsimula ang succession ceremony. Ang malaking parisukat sa Royal Mansion ay binabantayan ng husto at puno ng mga bisita. Dumating si Zeke sa saliw ni Clive Ma at iba pang matataas na miyembro ng family. Naglakad ang grupo patungo sa mataas na plataporma sa gitna ng plaza. Nakatayo sa platform, tumingin si Zeke sa mga tao sa ibaba. Ang kanyang tindig na parang isang hari na umaakyat sa trono. Sinimulan niyang basahin ang kanyang panunumpa, na nagpapakita ng kanyang determinasyon habang inihayag niya ang kanyang mga plano sa hinaharap para sa maharlikang pamilya ng Ma. Kasabay nito, ang pinakamahalagang bagay ay ipinakita niya ang kanyang kapasiyahan na ipaghiganti si Walter Ma sa pamamagitan ng pag-aresto kay Juan at Tyr. Sa huli, inanunsyo ni Zeke sa harap ng mga bisita na hindi lang siya ang magiging pinuno ng Royal Family ngayon, magiging engaged na rin siya kay Mona. Mula ngayon, makikipagtulungan siya sa kanya para pamunuan ang pamilya matungo sa mas maluwalhating kinabukasan. Isang palakpakan ang nagmula sa mga taong nasa ilalim ng entablado. Sumunod naman ay si Mona na ang pumunta sa stage. Suot ang damit na pinili ni Zeke para sa kanya, sexy at nakaistilong itsura niya, pero wala kahit katiting ng ngiti sa kanyang mukha. Sa halip, siya ay tila isang puppet sa isang string.
Si Clive at ang isang grupo ng mga miyembro ng pamilyang Ma na may mataas na ranggo ay pumunta sa kanyang tabi at pinaalalahanan siya, Miss Nana, ikaw na ang umakyat sa entablado. Walang laman ang mga mata ni Mona. Walang bakas ng sigla sa mukha niya. Sa huli, itinoon na lang niya ang tingin kay Clive, ang taong nagtamasa ng mataas na posisyon sa pamilya Ma at ang matanda na higit niyang iginagalang noon. Sa wakas ay naipahayag na ni Mona ang tanong na pinakagusto niyang itanong, Uncle Clive, intensyon mo ba talagang tulungan si Zeke na maupo sa trono? Isa pa, gusto mo ba talagang makita akong engaged kay Zeke ngayon? Uncle Clive, nagbago ka na ba sa orihinal mong intensyon? Sa sandaling ito, naramdaman ni Clive na tila naantig ang kanyang puso. Ngayon lang niya napagtanto na noon pa man ay malinaw na ang isipan ni Mona. Tiyak na nakita niya ang lahat mula sa simula. Nakakatakot ang ekspresyon ni Clive. Hindi niya lang alam kung paano sasagutin ang tanong na ito ni Mona ng ilang sandali, dahil sumalungat na siya sa kanyang intensyon at nagtaksil sa maharlikang pamilya ng Ma. Sa kasamaang palad, wala sa mga ito ang maaaring kontrolin ni Clive. Napilitan siya dito. Ang buhay ng kanyang buong pamilya ay nasa kamay ng iba. Ano pa ang magagawa niya? Sa buhay ng kanyang pamilya nakataya, hindi nang ahas si Clive na makipagsapalaran. Miss Nana, si Zeke nga ang pinakaangkop na kandidato para maging pinuno ng Ma Royal Family. Matagal ka na niyang hinihintay sa stage, kaya maraming tao ang nanunood sa kanya. Dapat bilasan mo at tumayo ka na dyan. Sa huli, isang mahinang tawa lang ang pinakawalan ni Mona, hehe. Subconsciously, hinawakan niya ang kanyang dibdib kung saan naroon ang matching love locker tattoo nila ni Juan. Juan, kung talagang nasa puso mo ako, halika at hanapin mo ako. Kung hindi ka magpapakita ngayon, magpapakamatay ako. Bulong ni Mona sa sarili. Ngunit, sa huli, naglakad pa rin siya patungo sa entablado. Samantala, sa gitna ng karamihan, si Leviathan at ang iba pa ay malamig na pinapanood ang lahat. Lahat sila ay tensyonado, at nagkaroon ng bagyo sa kanilang mga puso. Sa sandaling iyon, isang scout mula sa Leviathan sect ang lumapit kay Leviathan at bumulong sa kanya, Sect Master, nandito ang mga tao sa Regal Palace. Ilan? Tanong ni Leviathan. Hindi pa malinaw. Nagkalat na ang mga tao sa paligid at batch na pumasok sa mansyon. Dapat mga 10,000 sundalo ang kabuuan, sagot ng scout. Paano ang mga tao natin? Handa na ba sila? Handa na ang lahat. Sect Master, dapat ba nating dalhin ang ating mga tao para pigilan sila ng maaga? Kung hindi, tiyak na magpapakita ang mga iyon dito at magdudulot sa atin ng gulo. No need. Hindi maiiwasan ang malaking showdown ngayon. Ang 3-kilometer radius sa palibot ng Ma Royal Mansion ay magiging battlefield. So, it doesn't really matter if we stop them or not. Relay my order. Tell everyone to get ready. Get kumilos sa sandaling dumating ang signal, sagot ni Leviathan. Roger yan. Sa oras na ito, lumakad na si Mona sa entablado. Nagkusa si Zeke na maglakad palapit sa kanya. Handa nang hawakan ang kamay niya, hindi niya mapigil ang mapangiti. Dumating na rin sa wakas ang sandaling inaasam-asam niya. Sa wakas ay mahawakan niya ang kamay ng kanyang minamahal at ipahayag sa harap ng mata na ito ay magiging kanyang asawa. Ngunit, nang makita niya ang walang ekspresyong mukha ni Mona, agad na napawi ang saya sa puso ni Zeke, na para bang binuhusan ng malamig na tubig ang pagnanasa nito. Agad na naging malungkot ang kanyang kalooban. Hinawakan ni Zeke ang kamay ni Mona. Bagamat hindi siya humiwalay, naramdaman niyang naiinis siya sa kanya. Kumunot ang noo niya at bumulong, Mona, today is our big day. You'd better not pull a long face, or don't blame me for being unkind to you. Kabanata 1475. Kalimutan siya. Sa kalagayan, hindi na tinatrito ni Zeke si Mona man ang uri ng paggalang na mayroon siya sa kanya sa simula. Sa oras na ito, buo na ang kanyang pagkalalaki. Hindi na niya kailangang magpakita ng magandang ugali kay Mona. Noon pa man siya ay nagpaparaya sa kanya, at ang sama ng loob na itinatago niya ay malapit nang sumabog sa kanyang puso. Hindi pa siya sumabog noon dahil sa iba't ibang konsiderasyon. Sa wakas, hindi na niya kailangan pang tiisin sa oras na ito. Simula ngayon, kung maisantibilang ni Mona ang lahat ng nangyari noon at maging masunurin sa kanya, mamahalin siya ng buong puso ni Zeke.
Ngunit kung ang babaeng ito ay umiibig pa rin kay Juan Yates at hindi siya pinansin, hindi niya ito dapat sisihin sa pagiging hindi mabait sa kanya. Tinitigan ni Mona si Zeke at binalaan ito, Zeke, kahit pilitin mo akong makipag-engage sa'yo ngayon, hinding-hindi magiging sa'yo ang puso ko. Hehe. Malamig na tumawa si Zeke habang may kung anong puwersa sa kamay, hinawakan ang kamay ni Mona, dahilan para sa matinding sakit nito. Mona, I think I have finally figured it. Though I cannot make a horse drink the water, I still own the horse. It's fine that I cannot own your heart. I can own your body just the same. Napakaraming tao na naghihintay sa atin sa labas. Nakasunod si Mona sa likod ni Zeke na parang zombie, may dagat ng mga tao sa ibaba ng stage. Marami sa kanila ay dati niyang kakilala, ang iba ay kamag-anak pa niya, ngunit lahat sila ay parang estranghero sa paningin ni Mona. Hinanap niya ang karamihan, hinahanap ang lalaking hinahanap-hanap niya sa kanyang pinakamamahal na asawa. Ngayong ikakasal na siya sa ibang lalaki at magiging asawa niya, bakit hindi siya sinagip ng lalaki niya? Naglakad pasulong ang dalawa. Puno ng matingkad ng ngiti ang mukha ni Zeke, taliwa sa walang ekspresyon na mukha ni Mona. Lahat ng mata ay nasa stage. Wala sa mga taong ito ang hanggal. Maraming tao ang makakapagsabi na ayaw magpakasal ni Mona kay Zeke. Gayunpaman, walang nangahas na magsalita. Binasa ni na Mona at Zeke ang kanilang vow sa stage. Pagkatapos, sunod-sunod na nagpalakpakan ang mga tao. Noon lang, sa labas ng Royal Mansion, sunod-sunod na itim na sedan ang nagmaneho patungo sa mansyon. Ang bawat sasakyan ay inookupahan ng mga miyembro ng Regal Palace na nakasuot ng espesyal na uniforme sa labanan. Lahat sila ay may solemne na ekspresyon at tila uhaw sa dugo. Nasa loob tayo ng 3 kilometrong radius ng Royal Mansion. Sa loob ng isa sa mga sedan, sina Olympias White at Clifford Han ay nagbabahagi ng parehong sasakyan. Nang tumingin si Olympias sa bintana, napansin niyang walang laman ang kalye. Kamangha-manghang bansa, o dapat kong sabihin na ang kapangyarihan ng hari ng Siamese ay napakahusay. Hinaharangan ng hari ang kalye sa loob ng 3 kilometrong radius ng Royal Mansion sa sikat ng araw. Walang laman sa labas, parang eksena lang ng apocalypse. Nakangiting sagot ni Clifford, mukhang walang laman, pero kung tutuusin, nasa lahat ng dako ang nakatagong intensyon na pumatay. Sabi ni Clifford na napatingin din sa bintana. Isang umuusok na nakamamatay na aura ang dumating mula sa isang hindi kaliwang gusali sa isang kalapit na eskinita at sa likod ng iba't ibang bulaklak na kama at puno. Matagal na sigurong handa ang mga mandirigma nila. Ang bilang nila ay hindi bababa sa atin. Hehe. Baka mas marami sila sa atin, pero ano? Bumunot si Olympias ng isang maliit na baril mula sa kanyang katawan habang nagsasalita siya. May high-precision sniper scope na nakakabit sa ibabaw ng baril na iyon. Nagpatuloy siya, ang Shadow Totem ay maraming tao noon, tama ba? Lahat sila ay kinatay natin na parang mga hayop na pareho lang. Hindi banggitin, ang isang maliit na bansa na tulad nito ay walang kasing daming manlalaban gaya ng Shadow Totem noong nakaraan. Napakatagal na mula nang gumawa ng malaking kaguluhan ang ating Regal Palace sa international arena. Dahil lang sa hindi nagpapakita ng lakas ang tigre, iniisip ba nila tayong madaling target? Pagkatapos, itinaas ni Olympias ang baril sa kanyang kamay at itinutok ito sa labas ng bintana. May isang punto ng liwanag na nagmula sa isang gusali sa tapat nila. Akala ng sniper na iyon ay palihim niyang ginawa, ngunit ang mga bakas ay hindi nakatakas sa matatalas na mata ni Olympias. Ang sniper na iyon ay mahigpit na nakatutok sa kanyang mga target. Nakatayo siya sa harap ng isang bintana sa 22nd palapag ng isang gusali. Ang isang tao na nagbigay ng impresyon ng pagiging isang opisyal ng militar ay may hawak na teleskopyo at pinapanood ang sitwasyon sa ibaba. Sinamahan siya ng ilang armadong lalaki, bawat isa ay mukhang nangingibabaw. Sa oras na ito, walang kamalay-malay ang lalaking ito na nasa ibabaw ng pintuan ng kamatayan ng isang paa niya. Anong ginagawa mo? Akmang hihilahin na ni Olympias ang gatilyo, biglang hinawakan ni Clifford ang kamay niya. Pumatay ng tao. Mahinang sagot ni Olympias. Naging malabo ang ekspresyon ni Clifford at nagbabala, huwag ka munang agresibo. Hindi pa ngayon ang oras para opisyal na magsimula ng away. Kung magpapaputok ka ng baril na ito, hahadlangan mo ang buong deployment. Hehe.
Itinabi ni Olympias ang baril at mapanuksong tinitigan si Clifford. Then, she mocked, "Not bad, Clifford. Mukhang marami kang natutunan sa panahong ito. Pero syempre, ginugulo lang kita." Pinandilatan ni Clifford si Olympias at binalaan, "Ang iyong biro ay hindi nakakatawa." Pumunta na sina Boss at President Yates sa mansyon. Hintayin na lang natin ang susunod nilang hudyat para sa aksyon. Walang dapat magpadalos-dalos hanggang sa magawa ang signal. Okay. Nakuha ko. Ibinaba ni Olympias ang baril sa kanyang kamay. Pagkatapos, marahan niyang ipinahid ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng kanyang mga temples at nagpatuloy, "I am really looking forward to this. It's been such a long time since I've felt my blood o kumulo sa galit." Ang hukbo ng Regal Palace ay opisyal na pumasok sa 3 kilometrong radius sa loob ng teritoryo ng pamilya ng Hari ng Ma, gayunpaman, direktang nagmaneho ang iba pa sa Ma Royal Mansion. Sa kabaligtaran, huminto ang iba sa paligid na ito at naghintay para sa karagdagang mga order. Kasabay nito, matagal na ring pinaghandaan ni Zeke at Leviathan ang lahat at nagayos ng hindi mabilang na mga manlalaban sa kanilang paligid. Bilang karagdagan, pinangunahan din ni Darkshire ang isang Orpheus squad sa ilalim ng kanyang command na nakatago sa loob ng rehiyon. Ang lugar ng digmaang ito ay hindi limitado sa Ma Royal Mansion. Sinakop nito ang radius sa loob ng 3 kilometro mula sa mansyon. Sa oras na ito, natapos na ni Zeke at Mona ang lahat ng mga seremonya sa Ma Royal Mansion. Sumunod, si Zeke ay opisyal ng ginawang pinuno ng maharlikang pamilya ng Ma, habang si Mona ay magiging kanyang asawa. Hindi mapigilan ni Zeke ang mapangiti. Napakatagal niyang hinintay ang sandaling ito. Ngayon, sa wakas ay nakuha na niya ang gusto niya. "Mona, kalimutan mo na lang siya. Simula ngayon, ako na lang ang masasamahan mo sa buhay mo." Tumalikod si Zeke at hinawakan ang kamay ni Mona. Pagkatapos noon ay inilabas niya ang diamond ring na matagal na niyang hawak. Napakalaki ng brilyante at kilala bilang Asher Angel. Gumastos si Zeke ng halos 300 milyong Taibat para bilhin ito mula sa auction. Ito ang nag-iisang brilyante na ganito ang laki. Nang ilabas ni Zeke ang brilyante na singsing na iyon, walang alinlangan, may sumigaw ng sarap mula sa ibaba ng entablado, lalo na sa ilang mga aristokratikong babae, na naglalaway sa inggit nang makita ang gayong brilyante. Kabanata 1476. Magkita kita. "Nana, ay pangako mo sa akin na ako na lang ang mamahalin mo mula ngayon." Hinawakan ni Zeke ang kamay ni Mona Ma, handa niyang tanggalin ang singsing na suot nito nang ikasal ito kay Juan Yates at isinuot sa kanya ang Asher Angel na singsing na iyon. "Simula ngayon, ako, Zeke ibibigay ko na sayo ang lahat ng pagmamayari ko. Isinusumpa ko na ikaw lang ang mamahalin ko palagi at ikaw lang. Tatanda akong kasama ka hanggang sa dulo ng panahon." Gayunpaman, nang huhuberin na ni Zeke ang singsing ni Mona, ibinaluktot ng dalaga ang kanyang daliri. Tila, tutol siya sa pagsuot ng singsing na iyon. Halatang pinipigilan niyang tanggalin ni Zeke ang singsing sa daliri niya. "Mona, tama na." Nang makita ito, muling sumimangot si Zeke at sumimangot, "You just cannot forget that man from your heart no matter what." Pilit na hinubad ni Zeke ang singsing na iyon at inihagis sa lupa. Pagkatapos, marahas na tinapakan niya iyon ng paa. "You better remember it clearly. Simula ngayon, ikaw na ang babae ni Zeke kaya lang, pilit na inilagay ni Zeke ang Asher Angel sa daliri ni Mona. Pagkatapos, kinuha niya ang kamay niya at handang ailapit sa bibig niya para halikan. Gayunpaman, sa oras na ito, ang isang lalaking may baseball cap na nakaupo sa gitna ng mga bisita sa wakas ay hindi na makaupo. "Aniya, boss, hindi ko kayang tumabi at panoorin si Nana at Zeke na magkanobyo. Huwag mo na akong pigilan. I can't help it." Hininaan ni Juan Yates ang boses habang sinasabi kay Tyr. Puno ng walang katapusang galit ang boses niya. Sa tabi niya ay nakatayo si Tyr Summers na nakadisguise. Samantala, ang karamihan sa likod nila ay binubuo ng iba't ibang miyembro ng Nemesis, kabilang sina Matthew Collins, Stephen Cole, Martin Jakeman, si Gillam, at Dreshit. Samantala, naruroon sa pinangyarihan ang White-Eyed Ivory Dragon. Nakasuot siya ng matingkad na salaming pang-araw para tuluyang takpan ang kanyang mapuputing mata. May hawak na gintong karayom si Tyr sa kanyang kamay. Sa oras na ito, ang kanyang tingin ay nakalock kay Zeke, na nakatayo sa entablado.
Maya-maya pa ay huminga siya ng malalim at inindayog ang kanyang mga daliri. Ang gintong karayom na iyon ay agad na naging daloy ng liwanag at bumaril patungo sa entablado. Huff huff huff. Si Zeke na pilit na isusuot ang singsing na iyon sa daliri ni Mona ay parang bigla siyang nakuryente. Una, namamanhid ang palad niya at nanginginig. Pagkatapos noon, nahulog sa lupa ang diamond ring na nasa kamay niya. Sinong nandyan? Mabangis na inikot ni Zeke ang kanyang ulo at tumingin sa mga tao. Sa sumunod na segundo, isang matinding kirot ang tumama sa kanya. Nang itinaas ni Zeke ang kanyang palad, nakita niyang may natusok na gintong karayom. Kasabay nito, si Mona ay humikbi din ng husto sa kaibuturan. Napatingin siya sa direksyong tinitignan ni Zeke. Sa sumunod na segundo, nanlamig ang buong katawan niya. Si Juan ay naglalakad palapit sa kanya sa malalaking hakbang mula sa karamihan. Sa wakas ay dumating na sa kanya ang lalaking matagal na niyang hinahanap-hanap. Nana, nandito na ako. Hinding-hindi ako papayag na may ibang humawak sa iyo maliban sa akin. Juan Yates. Akala ni Mona na nanaginip siya. Wala sa mga ito ang tila totoo. Sa wakas ay nagpakita na sa kanya ang lalaking iyon. Isang ngiti na puno ng kasiyahan ang agad na sumilay sa kanyang mukha. Sa sumunod na sandali, biglang nawala ang ngiti niya at napalitan ng hindi nagkakamali na takot. Ang sabi niya, Juan, hindi ka dapat sumama. Bakit ka nandito? Mayroon silang mabibigat na tropa na nakatambay sa paghihintay sa iyo. Kailangan mong tumakas ngayon. Wow! Biglang nagpakawala ng isang tawa si Zeke sa stage. Tawa siya ng tawa hanggang sa tumulo ang luha niya. Juan, nandito ka. Gaya ng inaasahan, nandito ka pagkatapos ng lahat. Fantastic. This is awesome. Ngayon, ako, si Zeke Ma, ay sisiguraduhin kung hindi ka aalis dito ng buhay. Nana, bumaba ka na. Hindi pinansin ni Juan si Zeke. Sa halip, lahat ng atensyon niya ay nakatuon kay Mona. At this very moment, gusto na lang niyang yakapin ng mahal ang babaeng ito. Siya ay nagduso mula sa napakaraming pagsalakay sa paglipas ng panahon. Gusto niya itong yakapin at aliwin. Namiss ni Juan ang kanyang asawa. Juan. Sinigaw din ni Mona ang pangalan ni Juan. Sa oras na ito, wala na siyang pakialam. Napatingin siya kay Juan na naglalakad palapit sa kanya. Pagkatapos, nagmamadali itong lumapit sa kanya. Mona, gusto mo ba talagang pumunta doon? Hinaila siya ni Zeke, at napuno ng galit ang mga sinabi nito. Zeke, bitawan mo ako. Pilit na humiwalay si Mona sa kamay ni Zeke. Ngunit pagkatapos, naglakad lang siya patungo kay Juan at hindi na lumingon. Mona, huwag mo akong hamanin. Sigaw ni Zeke sa taas ng kanyang baga sa likod ni Mona. Ang kanyang dagandong ay ipinahiwatig ng walang katapusang kawalan ng pag-asa at galit. Ikaw ang babae ko, Mona. Huwag kang magsisisi. Walang ibang narinig si Mona. Ang tanging nakikita niya sa kanyang mga mata ay si Juan. Ang pag-uugali ng dalawa ay tulad ni na Romeo at Julie, na nagkaisa pagkatapos ng mahabang paghihiwalay habang tumatakbo sila patungo sa isa't isa. Sa sandaling ito, walang ibang nakikita sa kanilang mga mata kundi ang isa't isa. Wala silang pakialam sa anumang bagay sa paligid nila. Ang tanging inaalala nila ay ang magkasama sa isa't isa. Sa sandaling lumitaw si Juan, naging magulo ang paligid. Sa puntong ito, hindi na kailangan pang magtago ni Tyr at ng iba pa. Lahat ng pumasok sa Royal Mansion na nakabalat kayo ay nagpahayag ng kanilang sarili. Ilang dosenang miyembro ng Nemesis at ilang daang mandirigma ng Regal Palace ang sumunod sa likod ni Tyr at ng iba pa habang sila ay nagmarcha pasulong. Hindi ko ine-expect na si Juan, isang lalaki na dati ng babero, ay may ganitong lamang na side ngayon. Sa pagtingin kay Juan at Mona na nagmamadaling patungo sa isa't isa, ang White-Eyed Ivory Dragon ay tinanggal ang kanyang salaming pang-araw mula sa kanyang nose bridge at emosyonal na bumantong hininga. Mababago ng pag-ibig ang lahat. Sumagot si Tyr, sa palagay ko ay hindi maiintindihan ng isang grupo ng mga martial arts nerds mula sa iyong nemesis ang ganitong pakiramdam. Ang White-Eyed Ivory Dragon ay natigilan sa pangungutya ni Tyr. This is the affairs of Regal Palace. All idle personnel better leave now. Biglang sumabog si Matthew Collins na may dumadagandong na dagandong. Siya ay tumunog tulad ng isang kampana na inilagay sa kalaliman ng kagubatan. Parang lumalakas ang boses niya.
Kaagad, ang kanyang dagandong ay umalangaw-ngaw sa buong Royal Family Square. Lahat ng mga bisita na naruroon sa pinangyarihan ay nataranta. Samantala, ang iba't ibang gwardya ng pamilya ng Hari ng Ma ay nagmamadaling nagtungo sa plaza upang palibutan si Tyr at ang iba pa. Si Leviathan at ang kanyang mga goons ay lumabas mula sa karamihan at itinoon ang kanilang tingin kay Tyr at sa kanyang mga kaibigan. Tyr, you guys are finally here. I told you last time na kulang na tayo sa sparring match. Mukhang magandang pagkakataon ngayon para makumplito natin ito. May mga bola kayo. Sa kabila ng pagiging mga kaaway, naglakas loob ka pa ring payagan ang napakaraming miyembro ng Regal Palace na makapasok. Mga nasisiraan talaga kayo. Kaya ngayon, gagamitin ko ang iyong mga ulo para ipaghiganti ang pagkamatay ng aking matalik na kaibigan. Humalaklak si Tyr at sinaway, Leviathan, dumating na ang mga bagay sa ganitong yugto. May punto ba para sa iyo na sabihin ang mga bagay na ito? Hindi mahalaga kung sino ang may kasalanan sa likod ng pagkamatay ni Walter. Ikaw at ako ay parehong alam kung kaninong krimen. Kaya ngayon, ayusin natin ang lahat ng sama ng loob sa pagitan mo at ng aking Regal Palace. Kabanata 1477. Till death do us part. Wow! Itinagilid ni Leviathan ang kanyang ulo at tumikim. Parehong nasa pwesto ng Tyr at Leviathan ang lahat ng kanilang mga mandirigma at sandata. Ang showdown ay nasa bingit ng breakout. Gayunpaman, ang magkabilang panig ay hindi naglunsad ng kanilang mga pag-atake kaagad dahil maraming mga dignitaryo na dumalo sa kasal ay naroon pa rin. Kaya naman, hindi nila maaaring simulan ang labanan upang maiwasan ang anumang mga casualty. Kung nangyari iyon, wala itong pakinabang sa sinuman. Sa oras na ito, isang espesyal na pangkat ang lumakad mula sa karamihan. Kinokontrol ng mga taong ito ang eksena at pinaalis ang mga idol personnel mula sa Royal Mansion sa pinakamabilis na bilis. May mga espesyal na itinalagang sasakyan na nakaparada sa labas upang partikular na paalisan ang mga taong ito. Sa daan, maraming mga bisita ang natagpuan ang sitwasyon na nakalilito, wala silang ideya kung ano ang nangyayari. Sinubukan nilang ipahayag ang kanilang pagkabalisa sa mga responsable sa kanilang paglikas, ngunit walang sumagot sa kanilang mga katanungan. Bawat miyembro ng evacuation squad ay bihasa at tahimik. Nakatuon lang sila sa pagsasagawa ng kanilang mga gawain at wala nang ibang sasabihin maliban doon. Nang walang pag-aalinlangan, ang mga miyembro ng squad na ito ay itinalaga ng maaga ng Siamese King. Ang hari ay nagbigay ng ganap na kaginhawahan at isang larangan ng digmaan para sa magkabilang panig. Sa sandaling ito, si Tyr Summers at ang kanyang grupo ay nakikipagtalik sa Leviathan at sa kanyang grupo, habang sina Juan Yates at Mona Ma ay nakakapit sa isa't isa. Ang mga bagong kasal ay nakatagpo ng iba't ibang kapigatian. Ngayon, sa wakas ay nahawakan na nila ang isa't isa ng mahigpit. Nana, I'm back. I've come for you. I missed you. I missed you so much. Niyakap ng mahigpit ni Juan si Mona at walang tigil na pinaulanan siya ng kung ano-anong sweet nothings. Siyempre, ito ang mga katagang kinaiinisan niya kapag sinabi ng malakas. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang lahat ng mga salitang iyon ay ang paghahayag ng kanyang tunay na damdamin. Matagal na siyang nasisiraan sa babaeng ito at isinulat ito sa kanyang puso. Habang walang tigil ang pag-iyak ng umiiyak na dilag, sa wakas ay nailabas na ni Mona ang lahat ng galit at sakit na dinanas niya sa panahong ito. Panay ang suntok niya sa likod ni Juan gamit ang kamay at pinagalitan, bakit ngayon ka lang dumating? Alam mo ba kung paano ako nabubuhay sa lahat ng oras na ito? Humingi ng tawad si Juan, pasensya na. Sorry talaga. Kasalanan ko ang lahat. I came too late. Sorry, Nana. Simula ngayon, hindi na kita hahayaang umalis sa tabi ko. Hindi na mauulit. Walang makakapaghiwalay sa atin. Nana, hindi ko pinatay si tatay. Si Darkshire iyon. Dumating siya at nakipagsanib puwersa sa Leviathan sect. Samantala, kinampihan din niya si Zeke. Gusto nilang sakupin ang Royal Family at deal with US, Regal Palace. Nana, naniniwala ka ba sa akin? Ako. Matigas na sagot ni Mona, naniniwala ako sa lahat ng sinabi mo. Hindi mo mapatay si tatay. Matagal ko nang nalaman na ang lahat ay kay Zeke at ang mga pakulo ng mga partners in crime niya. Nana, lahat kami mula sa Regal Palace ay nagtipon dito ngayon.
Ngayon, ipaghihiganti natin si Dad. Okay. Nana, pagkatapos ng araw na ito, okay lang bang umalis ka at sumama sa akin? Pupunta tayo sa Regal Palace. Doon ang bahay namin. Sure. Mona kept on nodding. Ako, Mona ma, have married you. Dead or alive, I belong to you forever. Where you go, I will go. Ang mga mandirigma sa kanilang paligid ay handang tumalon sa bawat isa. Sa kabaligtaran, sina Juan at Mona ay nakalubog pa rin sa kanilang mundo at tinatamasa ang maikling sandali na pagmamay-ari nila. Bam! Gayunpaman, habang ang mga lovebird ay nasa lalim ng kanilang pagmamahalan, isang putok ng baril ang biglang umalangaw-ngaw sa likod ni Mona. Dahil masyadong maingay ang kanilang paligid, ang tunog ng putok na ito ay nalunod sa kaguluhan ng mga tao. Sa sumunod na segundo, biglang natigil ang saya sa mukha ni Mona. Isang bakas ng dugo ang umagos mula sa kanyang bibig. Nanlaki ang kanyang mga mata, at may bakas ng sakit sa pagitan ng kanyang mga kilay. Nana! Sumabog ang utak ni Juan sa isang buzz. Pagkatapos, isang masamang pakiramdam ang agad na dumampi sa kanyang buong katawan. Tanong niya, Nana, ikaw, anong nangyayari sa'yo? Subconsciously, hinawakan ni Juan ang likod ni Mona. Medyo malagkit ang kanyang mga kamay. Nang ailapit niya ang kanyang kamay sa kanyang mga mata, napansin niyang punong-puno ng dugo ang kanyang kamay. Sumigaw siya, Nana. Agad na nadurog ang puso ni Juan. Nablangko pa ang utak niya. Pagkatapos, sa wakas, tinanong niya, Nana, ano ang nangyayari sa iyo? Nana, Juan, ay. May gustong sabihin si Mona, pero bumubulwak ulit siya ng dugo. Gusto pa niyang tumawa, ngunit nahihirapan siyang magsalita. Juan, ay. I'm so sleepy. I want to be with you so badly. Travel to the headquarters of Regal Palace you just mentioned. Tingnan mo ang malawak na dagat at ang napakalaking sinaunang Roman gladiatorial arena, pero, ako, masakit, Juan. Nanghina ang katawan ni Mona nang tumama ang bala sa kanyang likod at tumama sa kanyang mga laman loob. Wow! Buwahaha, galing sa kabilang side ang nasisiraan na tawa ni Zeke. May hawak pa siyang baril. Siya ang nagpaputok ng baril na iyon. Nasaan na si Zeke. Napatingin siya kay Mona sa yakap ni Juan. Ang halimaw sa loob niya ay tila ganap na natanggal ang selyo nito at pinakawalan. Juan, kung hindi ko makuha tong babaeng ito, you can't have her also. Wow! Buwahaha! Tawa ng tawa si Zeke na umaagos ang luha sa mga mata niya. He cursed, Mona, I already told you that you would regret this. You will serve it. Since you are not willing to marry me, then you can go to dead. Go to dead. Buwahaha. Nana. Mahigpit na hinawakan ni Juan si Mona sa kanyang mga bisig. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang mangyayari. Pumunta si Juan dito ngayon para isama ang kanyang asawa pauwi. Hindi siya pumunta rito para mawalay sa kanya ng kamatayan. Napatulala rin si Tyr at ang iba pang nasa di kalayuan. Hindi rin inaasahan ng grupo na aabot sa ganito si Zeke. Gayunpaman, siya ay umalis at nagpaputok ng bala kay Mona mula sa isang tagong lugar. Mona! Sinugod din ni Tyr at iba pa ang mag-asawa. Gayunpaman, nang makita nila ang eksena, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Juan! Ay! Nilalamig ako. Walang tigil ang paglabas ng dugo sa bibig ni Mona, at nagsisimula na siyang mautal. Nana, don't say anything. Just don't say anything. It's okay. Everything is going to be okay. Nana, wait there. Dadalhin na kita sa ospital. Aalis na tayo. Si Juan, na nagpapanik, binuhat si Mona. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang kamay upang takpan ang sugat ni Mona, ngunit hindi tumigil ang paglabas ng dugo nito sa kanyang katawan. Nana! Patuloy niyang sinisigaw ang pangalan ni Mona. Nagpupumiglas ang dalaga na yakapin si Juan gamit ang kanyang mga kamay. Finally, she said to him, Juan, I'm so happy na dumating ka. I am so happy that I just want to lie in your arms for the rest of my life. I love you. I really want to be with ikaw. Magpakailanman. Juan. Tila marami pang gustong sabihin si Mona kay Juan, ngunit naubusan na siya ng lakas. Juan, kung may ibang buhay, gusto ko pa ring pakasalan. Pakasalan kita.
Kabanata 1478. Haring Charlie. Matapos sabihin ang mga salitang iyon, tuluyang nanghina ang mga kamay ni Mona Ma, ang dating marangal na prinsesa ng pamilya ng hari ng Ma ay nakilala ang gumawa. Matagal na niyang hinihintay ang kanyang minamahal. Maya-maya, dumating na sa kanya ang gusto niyang makita. Gayunpaman, ang Diyos ay mahilig makipaglaro sa mga mortal. Kaya noong malapit na silang magsama ng lalaking mahal niya, napagdesisyonan ng tadhana na doon na magtatapos ang kanilang kapalaran. Ang bala na iyon ay tumago sa kanyang mahahalagang bahagi ng katawan. Hindi siya maaaring pag-aari ng halimaw na iyon, kaya kailangan niyang sirain siya ng lubusan. Pumikit si Mona. Bago siya kumawala, may malabong ngiti na sumilay sa gilid ng kanyang bibig nang mamatay siya sa mga bisig ng lalaking mahal niya. Arg! Arg! Hindi maipaliwanag ang damdamin ni Juan Yates. Ito ay pinaghalong galit, kawalan ng pag-asa, sakit sa puso. Isang timpla ng lahat ng uri ng emosyon. Napatitig siya sa babaeng nasa braso niya. Sila ay magkayakap at nag-uusap tungkol sa hinaharap sa isang segundo at pinaghiwalay ng buhay at kamatayan sa susunod. Hindi mabilang na mga imahe ang bumaha sa isip ni Juan. Mula sa unang pagkikita nila ni Mona hanggang sa magkasintahan sila, nagpakasal, at dumaan sa iba't ibang balakid sa kalaunan. Lahat ng uri ng imahe ay patuloy na kumikislap sa kanyang isipan. Sabay silang nagtawanan, nasaktan, at umiyak. Tandang-tanda pa ni Juan na sa sandaling magalit siya kay Mona, hindi siya nagdalawang isip na ilabas ang kanyang letigo at hinabol siya sa buong lugar. Noon, takot na takot siya sa letigo ni Mona at madalas siyang tawaging nasisiraan na babae. Pero ngayon, patay na iyon. Hindi na posible para sa kanya na hampasin siya ng kanyang letigo. Nana! Nana! Sinigaw ni Juan constantly ang pangalan ni Mona. Sana ay biglang tatayo ang babaeng ito at hahampasin siya ng letigo, ngunit imposible iyon. Arg! Umalangaw-ngaw ang langit sa dagandong ni Juan. Nang makita ni Tyr at ng iba pang katabi niya ang nangyari, lahat sila ay nalungkot sa kaibuturan. Samantalang si Zikma naman ay tawa pa rin ng tawa sa gilid. Hindi na niya napigilan ang pagtawa hanggang sa tumulo na ang mga luha niya. Kumunat ang noo ni Leviathan at iba pa. Maaari pang ang sabihin ng isa na si Leviathan ay galit na galit ngayon. Ang kanyang orihinal na plano ay gamitin si Zeke bilang kanyang sangla para kontrolin ang Ma-royal family. Gayunpaman, ngayon ay nakarating na si Zeke sa pagpatay sa prinsesa ng maharlikang pamilya nang magamit ang kanyang sariling mga kamay. Kaya, ang mga plano ni Leviathan ay nabalisa ngayon. Walang kwenta si Zeke ngayon bilang pawn. Hindi sinasadyang naikuyom ni Leviathan ang kanyang mga kamao. Maingat siyang gumalaw sa bawat hakbang niya patungo sa kanyang mga layunin at hindi inaasahan na si Zeke, ang kanyang piraso ng chess, ay mawawala sa kontrol at magdulot ng napakalaking pagbabago sa kanyang plano sa laro. Kill kill kill. Hinawakan ni Juan ang katawan ni Mona at nagpakawala ng isang paputok na dagandong. Ang kanyang boses ay napakalakas na ang kanyang sigaw ay narinig sa malayo at malawak mula sa Ma-royal mansion. Naririnig din siya ng iba mula sa labas. Huminga ng malalim si Tyr at malamig na utos, let's begin. Boom boom boom. Ang mga paputok ay lumipad ng mataas sa langit. Sunod-sunod na namumulaklak sa langit at nagsisilbing hudyat. Ito ang hudyat upang simulan ang digmaan, na sinangayunan ng Leviathan sect at ng maharlikang pamilya sa simula pa lang. Kasabay ng mga paputok na tunog ng mga paputok na ito, nagsimula ang epikong digmaang ito na hindi pa naririnig noon. Pagkatapos ng mahusay na labanan laban sa Shadow Totem, isang digmaan na nagpasigla sa buong madilim na mundo, muling tinipon ng Regal Palace ang lahat ng miyembro nito. Nagsimula na. Sa oras na ito, sa tuktok na palapag ng isang mataas na gusali na matatagpuan 3 kilometro ang layo mula sa Ma-royal mansion, isang marangyang suite ang napapalibutan ng mga French window. Kapag ang isa ay nakatayo sa tabi ng mga bintana ng Pransya, maaaring kunin ng isa ang kumpletong larawan ng mga kalye sa ibaba sa pamamagitan ng mga binocular. Maraming bodyguard ang nagbabantay sa labas ng suite, habang 3 tao ang nakaupo sa loob ng suite. Sila ay ang Haring Siamese, si Winifred Zia, at isang matandang nasa edad na 60 anyos na ang dibdib ay pinalamutian ng iba't ibang medalya. Kahit na ang matandang iyon na may puting buhok ay may edad na, siya ay nasa mataas na espiritu. Bukod dito, ang kanyang katawan ay naglabas ng aura na taglay ng isang taong may bakal.
Tila, ang matandang ito ay lumalaban sa larangan ng digmaan noong kanyang mga unang taon. Kilala siya bilang King Charlie, ang pinuno ng pamilya Charlie. Siya ay nagmamay-ari ng isang mahalagang posisyon sa gobyerno. Ang pamilyang Charlie, na binanggit ni Leviathan kanina, ay ang kanyang lahi. Laging binanggit ni Leviathan na, pagkatapos nilang alisin ang Regal Palace, gagamitin nila ang kapangyarihan ng pamilya Charlie para impeach ang Siamese King. Nakapagtataka, ang Siamese King ay nakaupo sa parehong silid kasama ang ulo ng pamilya ni Charlie. Tsaka parang naging okay naman sila sa isa't isa. Sa madaling salita, kahit na matagal nang nagsimulang ihanda ni Leviathan ang kanyang plano sa laro, sa huli, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay nawala ng saysay. Pagdating sa power play at scheming, hindi naman siya ang kalaban ng Siamese King kung tutuusin. Lumakad si Haring Charlie papunta sa napakalaking French windows. Hawak niya ang isang military telescope sa kanyang kamay habang sinusubaybayan niya ang sitwasyon sa ibaba. Ang dating walang laman na kalye ay puno na ngayon ng mga tao. Samantala, ang tunog ng mga paputok na namumukadkad sa langit ay patuloy na walang humpay. Siamese King, pagdating sa Imperial Power Game, ang galing mo. Emosyonal na napabuntong hininga si Haring Charlie habang lumingon sa gilid para tingnan ang Siamese King na umiinom ng tsaa sa gilid. Sumunod, ngumiti siya at nag-thumbs up. Hehe. Ibinaba ng hari ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay at sinabing, masyadong magalang si Kuya Charlie. Ang lahat ay nagiging madali sa tamang panahon, gayon din ang kasalukuyang kalagayan. Nabalitaan kong nagpadala si Leviathan ng isang tao para makipag-ugnayan sa iyo noon. At, siya gusto mo bang i-impeach ako sa pamamagitan ng iyong pamilya? Ang Siamese King ay dumiretso sa punto ng hindi nagpapatalo sa mga palumpong. Ha. Tumawa ng malakas si King Charlie pagkarinig nito. Tahimik niyang inamin at natapon ang sitaw. Ang Leviathan na iyon ay palaging may dakilang ambisyon. Nakipag-ugnayan siya sa akin, at alam ng lalaking iyon na naghanda ka ng mabibigat na tropa para snipe siya rito. Kaya naman, matagal na niyang inayos na may magpapatibay sa kanya ng maaga. Hanggat matatalo nila ang Regal Palace ngayon, makikiisa sila sa pamilya ko para haharapin ka sa susunod. Tama. Bahagyang tumango ang hari. Hindi man lang siya nagulat sa revelasyon. Sumunod, nagtanong siya, napagpasyahan mo na ba kung paano sasagutin iyon, Kuya Charlie? Ha. Si Haring Charlie ay patuloy na tumawa at sumagot, ipinadala ko ang aking mga tao upang kontrolin ang lahat ng pagpapalakas ng Leviathan sect. Hindi ba iyan ang pinakamahusay na sagot? Oh! Sa puntong ito, bumantong hininga si Haring Charlie at nagkomento, ang Leviathan ay kakaiba. Paano natin hahayaan ang isang martial arts moro na tulad niya na kontrolin ang isang kaharian? Hindi mo ba iniisip na ang lahat ng ito ay katawa-tawa? Totoo na ako, sa pamilya Charles, kung minsan ay hindi sumasang-ayon sa iyong pamilyang Siamese, ngunit bago ang prinsipyo ng tama at mali, hindi pa ako isang matandang walang alam. Tumawa din ang Siamese King habang itinataas ang tasa ng tsaa kay King Charlie at niyaya itong uminom. Sabi niya, salamat sa gulo, Kuya Charlie. Wala iyon. Lumingon si Haring Charlie at muling tumingin sa ibaba gamit ang kanyang teleskopyo at nagtanong, aking hari, sino sa palagay mo ang lalabas bilang magwawagi sa epikong labanang ito sa pagitan ng Regal Palace at ng mga Leviathan at ng kanyang mga kaalyado? Sa totoo lang, wala akong ideya. Nagkibit balikat ang hari at nagkomento, bilang numero 1 internasyonal na organisasyon, ang Regal Palace ay mayroong lahat ng uri ng mandirigma. Ang 5 hari at 18 general ay pawang mga dakilang powerhouse. Ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay tiyak na hindi dapat maliitin. Kasabay nito, ang Palace Master ng Regal Palace, si Tyr Summers, ay mayroon ding walang katulad na makapangyarihang kakayahan. Charlie, alam mo ba na ilang araw lang ang nakalipas, si Tyr ay pumasok sa aking Siamese Royal Palace sa gabi at tinalo ang Dragon King. Kabanata 1479. Nagsimula ang labanan. Sandali lang. Halatang nabigla si Haring Charlie. Natalo ang matandang halimaw na nagbabantay sa iyong palasyo sa pinuno ng palasyo ng Regal Palace. Hindi ba nakakagulat? Isang mapait na tawa ang pinakawalan ng Siamese King. Nangyari talaga yon. Alam mo ba kung ano ang opinyon ng Dragon King kay Tyr Summers? Anong sabi niya? Phenomenal.
Huminga ng malalim si Haring Charlie at sinabing, "Wow, napakalaking papuri mula sa matandang halimaw na iyon." Sa katunayan, hindi dapat maliitin si Tyr Summers. Ngunit muli, ang pagsasama sa pagitan ng Leviathan sect at ng maharlikang pamilya ay isang kakilakilabot na kalaban sa sarili. Sila ay dalawa sa pinakamakapangyarihang presensya, na puno ng maraming hindi matitinag na manlalaban. Narinig ko na ang Leviathan ay pinalaki ang kanyang impluwensya sa pamamagitan ng palihim na pagsasanay sa isang malaking bilang ng mga mandirigma na may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. At saka, maraming mandirigma ang nakatago sa hanay ng Ma-Royal family. Masasabi kong hindi sila masyadong naiiba sa mga general ng Regal Palace. Tungkol kay Leviathan, ang sinaunang Muay Thai na istilong apotheosized combat master, matagal na niyang itinatago ang kanyang kapangyarihan. Pakiramdam ko ay nalampasan niya ang matandang halimaw na iyon sa tabi mo. Hindi natin malalaman kung sino ang mananalo hanggang sa huli ng labanan. Habang nagsasalita siya, biglang lumingon si Haring Charlie sa Haring Siamese at sinabing, "Sabi nga, kamahalan, hindi ba't ikaw ang magiging pinakamalaking mananalo kahit sino pa ang magwawagi?" Ngumiti ang Siamese King at lumingon kay Winifred sa gilid. Siya ay dinala sa palasyo kamakailan bilang isang hostage, gayunpaman, sa nominal. Sa halip, itinuring siya ng Haring Siamese bilang isang kilalang panauhin ng palasyo at tiniyak na komportable siya sa kanyang pamamalagi. Nang sumiklab ang labanan sa pagitan ng Regal Palace at Leviathan, ginawa ni Winifred ang kanyang hangarin na panoorin ang aksyon na alam ng Siamese King, na pumayag at dinala siya. Ibinaling ng Haring Siamese ang kanyang atensyon kay Winifred at nagtanong, "Miss Zia, sino sa palagay mo ang mananalo sa labanan?" "Asawa ko," agad na sagot ni Winifred nang walang pag-aalinlangan. "Ha!" Parehong nagulat si King Charlie at ang Siamese King sa sagot. "Bakit sigurado ka na Miss Zia?" Pagkatapos ng maikling katahimikan, sumagot siya, "Dahil nangako sa akin ang asawa ko na babalik siyang buhay." Kasabay nito, sa wakas ay nagsimula ang labanan, kasunod ng nakakasakit ng pusong dagandong ni Juan Yates at ang mga paputok na sinimula ng Leviathan sect. Mangyayari ang lahat sa loob ng 3 kilometrong radius mula sa maharlikang pamilya ng Maria. Hindi mabilang na mga sasakyan ang nakalatag sa mga kalye sa ibaba. Sa pagsisimula ng digmaan, nabuksan ang mga pinto, at bumaba ang mga miyembro ng palasyo ng Regal, na nakadamit ng mga espesyal na suit sa labanan. Mayroong hindi bababa sa ilang daang mga tao na may determinadong hitsura sa kanilang mga mukha. Isang maliit na batalyon sa hukbo ng Regal Palace, pinamunuan sila ng isa sa 18 Generals Phantom Dragon. Nakatayo siya sa tuktok ng isang kotse, humampas sa harap ng batalyon, na may tato sa mukha ng isang mabangis na multo. Sa pagtingin sa kanyang mga kapatid, siya ay tulad ng gutom sa dugo. Siya ay sumasabog sa walang patid na enerhiya. Mula ng labanan ng Shadow Totem, pinangangalagaan ng mga general ng Regal Palace ang iba't ibang interes ng negosyo ng Regal Palace sa buong mundo. Ilang sandali na ang nakalipas mula nang matagpuan nila ang kanilang sarili sa isang estado ng pagkabalisa at pinanibik na kumilos. Itinaas ng Phantom Dragon ang kanyang ulo at tumingin sa mga paputok sa kalangitan. Pagkatapos, naramdaman ang mabigat na kapaligiran ng digmaan, hinugot niya ang Phantom Blade, hiniwa ang hangin sa paligid, at umungal, "Mga mabubuting kapatid ng Regal Palace, hayaan mong marinig ko kayo." Dagandong. Ang buong kalye ay kumulo at bumubula, na sumabog sa pagkabalisa at pananibik. Ang malaking sabog ng tunog ay yumanig sa mga bintana ng mga gusali sa paligid. Isang masamang aura ang bumalot sa kalye na para bang hindi rin naligtas ang langit. "Hey!" Ginugol ni Phantom Dragon ang mga nakaraang taon sa pamamahala sa mga salungatan sa pagitan ng mga gang sa Amerika. Bilang resulta, siya ay nag-improve ng husto sa kanyang mga kasanayan sa pamumuno. 3 lalaking matipuno ang pangangatawan at kamukhang kamukha ang nagbibiruan at nagtawanan sa kabilang dulo ng kalye na nagmamasid sa Phantom Dragon. Pagkatapos, nagpatuloy silang itinaas ang kanilang mga sandata at umungol. Kilala bilang Hawk, ang triplets ay isa sa 18 generals ng Regal Palace, bawat isa ay super war god sa kanilang sariling karapatan. Pareho lang naman tayo. Matagal na rin simula nung naramdaman kong kumukulo ang dugo ko. Kaya't magsaya tayo ngayon, mga kapatid. Umuungol, ang magkapatid na Hawk, umungol. Ewo. Ang parehong senaryo ay lumitaw sa mga kalye sa paligid. Maging ang Five Kings,
ang 18 general ng Regal Palace, o maging ang mga matatanda, dinala nila ang kanilang mga tropa at agad na itinaas ang kanilang moral. Ang laban na ito ay may kinalaman sa karangalan ng Regal Palace at dapat manalo sa lahat ng paraan. Sa isang kalye, nakatayo si Clifford Han at Olympias White sa harap ng isang itim na sasakyan. Libo-libong mandirigma ang nakatayo sa likuran nila na nagmumula sa napakalakas na puwersa ng pagkawasak na tinakpan nito ang lansangan na kanilang kinaroroonan. Ito ay walang laman, ngunit isang katulad na puwersa ang bumalik habang ang mga silhouette ay makikita na nagmamanyobra sa mga gusali sa magkabilang gilid ng kalye. Hindi nagtagal ay lumitaw ang mga tao sa kabilang dulo ng kalye. Sila ay isang pagtambang na itinakda ng Leviathan sect na umaabot din sa libo-libo. Si Clifford ay nagsindi ng sigarilyo at tumingin sa mga umuusbong na mga kalaban na may resolution. Samantala, inilabas ni Olympias ang kanyang mga baril at sinimulang i-reload ang mga ito. Hehe. Si Clifford ay hindi humanga sa mga baril na nakatago sa katawan ni Olympias. Sabi niya, I think dapat pagbutihin mo ang physical ability mo, Olympias. Mabibigo ka ng mga baril balang araw. Kailangan kitang bantayan pagkatapos mong maubos ang bala. Kumunat ang noo ng Olympias. Hindi ko kailangan ng proteksyon ng sinuman. Sa halip, alagaan mo ang iyong puwet. Paf! Mga babae. Tumawa si Clifford. Hawak niya ang isang maikling punyal sa kanyang kamay, at agad na sumilay sa kanyang mga mata ang isang nakamamatay na kislap. Siya ang unang naningil sa ranggo ng mga kaaway, na sumasabog ng napakatinding puwersa. Sa pangunguna ni Clifford, sumunod si Olympia sa likuran. Ang mga elite fighters ng Regal Palace, ay hawak din ang kanilang mga arma sa kanilang mga kamay. Kabanata 1480. Pananampalataya. Kasabay nito, sa maharlikang pamilya ng Ma, ang lokasyon kung saan ginanap ang isang engranding seremonya ay naging mga guho, kung saan ang 1,000 tao ay nag-aaway sa isa't isa sa mga guho. Nanguna sa pagsingil sa Nemesis, inani ni Tyr ang buhay ng kanilang mga kaaway. Wala nang mahanap sina Leviathan at Zikma dahil agad silang umalis nang magsimula ang labanan. Wala sa plano nila na isama si Tyr sa final battle ngayon. Sa halip, lalaban lamang sila kapag malapit nang matapos ang labanan. Hindi rin nakita ni Tyr si Darkshire. Gayunpaman, alam niya na ang Darkshire ay nasa isang lugar sa larangan ng digmaan dahil nararamdaman niya ang kanyang presensya. Ang labanan sa Maroyal Estate ay tumagal ng halos 1/4 ng 1 oras. Sa isang ganap na kalamangan, pinatay ni Tyr at ng kanyang mga tauhan ang mga kaaway. Hindi nagtagal, kinuha ni Tyr at ng kanyang mga tauhan ang maharlikang pamilya ng Ma, nang umatras ang kanilang mga kaaway, tinakbuhan sila ni Tyr palabas ng estate. Nariyan na, ang aktwal na larangan ng digmaan. Ang pinaka-agresibo sa kanilang lahat sa larangan ng digmaan ay si Juan Yates. Ang pagkamatay ni Mona ay nagdulot ng matinding galit at puot sa kanyang katawan, na nagpapataas ng kanyang lakas sa pakikipaglaban sa bawat sandali. Gayunpaman, hindi siya tumigil sa pagpatay sa takot ng kanyang mga kalaban. Pagkatapos ng lahat, kapag ang isang hari ng Regal Palace ay pumasok sa isang agresibo, ito ay magiging isang nakakatakot na tanawin na pagmasdan. Sa oras na natapos ang labanan sa estate, si Juan ay wala nang makita, marahil sa kanyang paraan upang tugisin si Zikma. Pinatay niya si Mona, ang mahal niya sa buhay ni Juan. Hindi niya hahayaang mabuhay si Zeke para makita ang pagsikat ng araw bukas. Ang marahas na labanan ay nasa lahat ng dako sa labas ng estate. Si Matthew Collins at ang iba pang miyembro ng Nemesis ay parang mga taong natitisod sa oasis matapos mawala sa isang disyerto. Hindi mailarawan ng mga salita lamang ang pananabik. Ang labanan sa Maroyal Estate ay isang teaser lamang para sa kung ano ang darating. Dahil hindi ito ang nilalayong lokasyon, si Leviathan at ang kanyang mga tauhan ay patuloy na umatras, sa pagkadismaya ni Matthew Collins at ng mga miyembro ng Nemesis. Habang nagsasanay sila sa Coliseum ng Regal Palace. Matapos matanggap ang mga diskarte upang makabisado ang panloob na lakas, ang kanilang mga kapangyarihan ay lubos na napabuti. Kaya makatuwiran na gusto nilang patunayan ang kanilang sarili sa labanan, at ito ang perpektong pagkakataon. Sa oras na ito, ang lahat ng mga mandirigma ng Regal Palace ay sumali sa labanan. Ang parehong ay maaaring sinabi para sa kanilang mga kaaway, kung saan marami sa kanilang pinakamalakas na tao ang lumitaw. Maging ito ay Phantom Dragon, Hawk,
Clifford Han, o Olympias White, o kahit na Nemesis, na pinamumunuan ni Tyr, kaharap na nila ngayon ang mga nangungunang mandirigma ng kanilang mga kaaway. Sa pagsasama-sama ng Leviathan sect at ng maharlikang pamilya ng Ma, ang labanan ay hindi magiging kasing dali ng inaasahan ni Tyr. Patayin silang lahat. Sa mga lansangan, ang Phantom Dragon at Hawk ay natipon, kasama ang kanilang mga tropa. Ang mga tunog ng labanan at karahasan ay yumanig sa hangin. Habang ipinakita ng mga general ng Regal Palace, Phantom Dragon, at Hawk ang kanilang husay, pinahusay ng panloob na lakas. Sila ay nagtulak pasulong, pinapatay ang mga kalaban saan man nila gusto bago sila tumabi sa isang kabiguan. Sa oras na ito, isang malakas na dagindong ang narinig mula sa kabilang dulo ng kalye. Isang bagong grupo ng mga kaaway ang lumitaw, na halatang mas malakas kaysa sa mga nauna. Dahil sa kakaibang katangian, ang isa sa kanilang mga pinuno ay may buong ulo ng berdeng buhok at berdeng kilay, habang ang isa naman ay isang malaking, matipunong malakas. Bilang karagdagan, mayroong isang lalaki na may isang solong eye patch at isa pang may hawak na broadsword. Lahat sila ay mga mandirigma na nakamit ang Transcendence matagal na ang nakalipas. Hindi alam ni Phantom Dragon at Hawk kung sila ay nagmula sa Ma-Royal Family o sa Leviathan sect. Sa puntong ito, hindi mahalaga kung sila ay nabura. Bahala. Patayin ang mga imbeciles ng Regal Palace. Sa kabilang panig, ang lalaking may hawak ng broadsword ay inipit ang talon pababa sa lupa, at agad na nagsimulang dumami ang mga bitek sa lupa. Nakatayo sa likuran, ang kanilang mga tauhan ay nag-ungol at nagsimulang umahan sa mga tropa ng Regal Palace. Lumaban ka. Huwag kang tumigil sa pakikipaglaban. Ikinawi ni Phantom Dragon ang Phantom Blade at pinangunahan ang countercharge, na sinundan ni Hawk. Agresibo na sumunod ang mga elite fighters ng Regal Palace. Walang iwanan na buhay. Ang nakamamatay na aura ay nagsimulang magtipon tulad ng mga ulap ng ulan, na humaharang sa kalangitan sa gabi mula sa paningin. Habang nag-aaway sila, maririnig ang mga hiyawan at hiyawan. Ito ay isang eksena ng pagpatay, dugo, at kalupitan. Ang pagsasama-sama ng iba't ibang mga panloob na lakas ay inilalagay sa isang palabas para sa hindi sinimulan. Maging Phantom Dragon o Hawk, sila ay tulad ng mga malulupit na mandirigma, nagiging mga hayop na naghahanap ng dugo kapag naniningil sa hanay ng mga kaaway. Ang mga general ng Regal Palace ay tunay na karapat-dapat sa kanilang mga titulo, dahil sila ay walang kapare sa mga patayan na nangyayari. Wala pang 5 minuto mula nang magsimulang magpinta ng dugo ang mga lansangan sa labanan. Hindi bababa sa 1,000 tao ang natipon dito, na pinupuno ang kalye hanggang sa labi. 3 kilometro ang layo sa isang mataas na gusali, na pagmasdan ng Siamese King at King Charlie ang labanan gamit ang mga binocular. Ang mga lansangan ay napuno ng mga taong may hawak na sandata, na same time na umaatake sa kanilang mga kalaban. Para sa abot ng kanilang nakikita, sa lahat ng dako ay pareho. Napakalaking labanan. Inilapag ni King Charlie ang kanyang binocular at bumantong hininga. Lalo na ang mga taga-Regal Palace. Mukhang hindi sila natatakot sa kamatayan. Hehe. Ibinaba ng hari ang kanyang mga binocular at sinabi, ang mga taong ito ay dumating sa kung nasaan sila ngayon mula sa pinakamababang antas ng lipunan. Minsan, iniisip ko kung ano ang nasa isip nila. Gayunpaman, mayroon na akong sagot. Ha! Tanong ni King Charlie, sino sa tingin mo ang mananalo? Regal Palace, sagot ng Siamese King. Paano ka kumbinsido? Sumagot ang hari, iyon ay dahil ang bawat isa sa kanila ay may paninindigan, isang paniniwalang hindi kailanman umamin sa pagkatalo at upang ilagay ang karangalan ng organisasyon sa unahan. With this, they'll never retreat in a battle. They won't fear injuries and death. This is why they'll always win.